Muli po isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Sa man kayo naroon sa mga oras na ito, tanggapin ninyo ang pagpapala at kapayapaan galing sa ating Panginoong Hesus. Sa ating pong Facebook account ay naroon na ang mga videos ng mga kabanata sa Biblia na pinamemorize natin sa mga bata. Meron pong halos 6 na pong chapter sa Bible mula sa Genesis chapter 11 hanggang Exodus chapter 25. Kung kayo po ay katulad ko na natututo ng higit sa pakikinig, malaki pong pakinabang kung ito inyong pakikinggan. Sa palagay ko mas madali ang makinig kaysa magbasa. Kaya wag po natin palagpasin ito. Sa Facebook, panoorin po natin ang mga videos at pakinggan natin habang inarecite ng mga bata. At pihong tayo mapagpapala ng salita ng Diyos. Kung ito man ay inyong nabasa na o nadaanan na o dati na ninyong alam, wala pong masama na ito'y ating paulit-ulitin. At ito'y magtuturo pa rin sa atin ng mga bagay tungkol sa ating pananampalataya. Sa gabi pong ito ay tatapusin ko ang ikalawang yugto ng paksang Perseverance of the Saints. Bakit tayo nakakatiyak ng ating kaligtasan? Hilingin po natin na ang Espiritu Santo ay mangusap sa atin para lalong tumibay ang ating pananalig sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Hinihiling namin sa iyo, Panginoong Hesus, na dito kayo sa piling namin samantalang kami nag-aaral at nagbubulay ng iyong mga salita. Bigyan mo ng kapangyarihan ang mga salitang ito sa buhay ng lahat ng mananampalataya na makaririnig nito. Pagpalain mo po ako bilang tagapanguna sa gabing ito. Supply ninyo lahat ng kaisipan na kailangan namin, Panginoon, para lalong maging maliwanag ang iyong mga pangako sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi sa inyo lahat. Pagbubulahin natin ang tungkol sa katiyakan ng kaligtasan. Dahil ang kasalanan ay nananatiling issue sa buhay ng mananampalataya, sinasabi ng iba na ang kaligtasan ay hindi maaaring matiyak malibang nasa harap ka na ng Diyos o malibang o pagkatapos na ng kamatayan. Paano nga ba tayo nakakatiyak ng ating kaligtasan? At bakit tayo nakakatiyak ng ating kaligtasan? Ang katiyakan ng kaligtasan ay pamana ng Diyos sa lahat ng tunay na mga mananampalataya. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi pa sumablay ang banal na kasulatan sa pagsasabi ng totoo tungkol sa buhay, kamatayan, at sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Meron akong 7 dahilan kung bakit ang mga Kristiyano'y nakakatiyak ng kaligtasan. At nung isang linggo, ibinahagi ko sa inyo ang 3. Una, dahil sa presensya ng salita ng Diyos, ako ipinanganak sa pamamagitan ng walang kamatayang salita ng Diyos. Kung ako'y ipinanganak sa pamamagitan ng walang kamatayang salita ng Diyos, paano akong makakaranas ng walang hanggang kamatayan? Gayong ako'y ipinanganak sa pamamagitan ng walang kamatayang salita ng Diyos. Ipinanganak na ako sa kaharian ng Diyos. Paano pang ako ay, kumbaga, I cannot be unborn because I was born in the kingdom of God. Padalawa, because of the presence of the Holy Spirit, ang Kristiyano ay maaaring matukso, ang Kristiyano ay maaaring magkasala, ngunit kailan may hindi siya hihiwalayan ng Banal na Espiritu. Oo, ang Banal na Espiritu ay mapipigati, ngunit siya'y mananatiling nariyan para itayo ka at akayin ka sa patuloy na kabanalan. Pantatlo, dahil sa proteksyon ng Diyos, sinabi ni Jesus na
hawak ko kayo sa aking kamay. Sinabi pa niya, kayo'y hawak ng Ama sa kanyang kamay at walang makakaagaw sa inyo mula sa kanyang kamay. Pang-apat na dahilan kung bakit tayo nakakatiyak ng kaligtasan ay dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Jesus. Sabi sa Roma 5:8-9, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin. Noong tayo makasalanan pa, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay pinawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo. Pakiguhitan po niyo salitang, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati tayo makaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Dito sa talatang ito ay maraming ipinaliliwanag si Pablo tungkol sa ating katiyakan. Una, sinabi ni Pablo na si Kristo'y namatay na para bayaran ang ating mga kasalanan. Nabayaran niya na yung parusa. Naglubag na ang galit ng Diyos. Tayo ipinakipagkasundo na ni Jesus sa Ama. Paanong ibabalik pa tayo paanong maaari pang ibalik tayo sa ilalim ng galit ng Diyos? Gayong wala na tayo sa ilalim ng galit ng Diyos. Paano pa tayo ibabalik sa kaparusahan gayong tayo pinawalang sala na ng kamatayan ni Jesus? Kung binayaran na ni Jesus ang lahat nating pananagutan, ano pa ang sisingilin sa atin pagkatapos noon? Ang lahat ng kabayaran sa ating kasalanan, past, present, and future, ay binayaran na ni Jesus nang siya'y mamatay doon sa krus. Kaya ang tanong ko'y, ano pa ang sisingilin sa atin kung ang lahat ng kasalanan ay nabayaran na? Hindi lamang yon. Hindi lamang tayo binayaran ng kasalanan, hindi lamang tayo pinatawad, tayo'y pinawalang sala. Iba yung pinawalang sala. Ang ibig sabihin ng pinawalang sala ay parang hindi mo ginawa. Hindi ba? Kapag ikaw ay dinimanda at ang sentensya ay not guilty, ikaw ay pinawalang sala, ay parang hindi mo ginawa. Kahit ginawa mo yun, magaling lamang ang iyong abogado. Hindi lamang yaan ang kahulugan noon, kundi ang sinasabi ng bagong salin, tayo'y inaring ganap. Tayo'y hindi lamang ipinahayag na walang kasalanan, kundi tayo ipinahayag na matuwid sa harap ng Diyos. Hindi ba? Paano mapapahamak ang isang anak ng Diyos, gayong ipinahayag na siya na walang sala at siya'y ipinahayag niyang matuwid sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya ang sabi dito, lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mangliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Kaya wala na tayo sa galit ng Diyos dahil napaglubag na ang galit ng Diyos nang si Jesus ay mamatay sa krus at tayo'y ipinahayag, idineklara na mga matuwid sa harap niya. Kaya kapag idineklara ka ng not guilty, hindi na pwedeng baguhin yun at sabihin, ikaw ay guilty. Kasi kahit sa batas ng tao, hindi ka na pwedeng idemanda ng 2 beses. Kasi ang tawag doon sa batas ay double jeopardy. Hindi mo pwedeng isakdal ng 2 beses ang isang tao sa isang kasalanan. Kaya, hindi lamang tayo forgiven, we are justified. Kaya sabi, lalo pangang tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Tingnan ninyo sa Roma 8 talatang 1. Kaya nga, wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Wala na daw hatol. Inalis na yung hatol. Paano hindi ko matitiyak ang aking kaligtasan kung ang hatol na nakaamba
ay inalis na. Wala na ako sa ilalim ng hatol. At yun ay final and executory. Yun ay desisyong ipinahayag ng Diyos nung ako'y sumampalataya sa Kanya. Kaya wala na akong utang, kaya wala nang kaparusahang natitira pa para aking danasin. Dahil ako'y iniligtas na doon. At bilang makatarungang hukom ng buong lupa, hindi na ako pwedeng singilin ng Diyos sa kasalanang binayaran na ni Jesus. Hindi na ako maaaring ipadala sa impyerno sapagkat hindi na ako nababagay doon dahil yung aking guilt ay wala na. Yung aking kasalanan ay wala na. Hindi ako maaaring ilagay sa impyerno dahil sa bisa ng aking pananampalataya sa Kanya, ako'y pinatawad na ng Diyos. At dahil sa kamatayan ni Jesus, sabi, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Ako naniniwala na pagpapatawad ng Diyos ay eternal. Eternal. Kaya hindi na ako pwedeng mapahamak sapagkat tinanggap ko na ang walang hanggang pagpapatawad ng Diyos. Kahit pa ako ay matukso o magkasala ngayon, hindi na babawiin ng Diyos ang kanyang pagpapawalang sala sa akin dahil kahit ang kasalanang ginawa ko pagkatapos akong sumampalataya ay kasama sa binayaran ni Jesus doon sa krus. Amen po ba? Palima. Dahil sa bisa ng pagkahirang sa akin ng Diyos. Ako'y nakatitiyak ng aking kaligtasan dahil sa pagkahirang ng Diyos sa akin. Talagang itinakda ng Diyos na ako'y maliligtas. Kaya ligtas na ako. Tapos na ang kaligtasan ko bago pa ako ipinanganak. Kasi ang kaligtasan ko ay hindi human achievement, kundi divine accomplishment. Ang kaligtasan ko hindi ko gawa, kundi gawa ng Diyos para sa akin. Tingnan ninyo sa Roma 8:33. Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila, sino ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig, ang gutom, ang kahubaran, ang panganib o ang tabak, ayon sa nasusulat. Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating mapagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Himayin natin ang talata para magliwanag ang kahulugan. Ang daming argumento dito ni Pablo para ipaliwanag ang katiyakan o ang kasiguruhan ng kaligtasan ng mga hinirang ng Diyos. Una, sino ang magsasakda laban sa mga hinirang ng Diyos? Sino ang magsasakdal? Siyempre, kung kanino tayo nagkasala, yun ang may karapatang magsakdal sa atin. At tayo nagkasala sa Diyos. Pero ang sabi dito, sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Pwede pa ba akong isakdal sa harap ng Diyos? Gayong ako'y pinawalang sala na niya? Ano ang sasabihin ng Diyos sa sino mang magsasakdal sa akin? Siya'y wala ng sala. Sino ang hahatol ng kaparusahan? Yun ang padalawang tanong. Si Kristo ba na nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling nabuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Kaya sino ang magsasakdal? Sino ang hahatol? Ang Ama ba? Si Kristo ba? Paano akong hahatulan ni Jesus? Gayong binayaran na niya ang aking mga kasalanan. At siya'y namatay para sa akin. At siya'y nabuhay para sa akin. At siya'y nabubuhay para sa akin. Kahit si Satanas ay hindi tayo pwedeng i-accuse
dahil ang mga hinirang ay pinawalang sala na ng Diyos. Sa krus na isakdal na tayo. Sa krus pinawalang sala na tayo. Nakamta na ng mga pinili ang kaligtasan. Ang mga pinili ay Kanya rin namang tinubos. Kanyang pinawalang sala. Ngayon, saan mo pang husgado ihaharap ang iyong sakdal? Saang korte mo dadalhin ang iyong kaso para isakdal ang mga hinirang ng Diyos? Sino ang magsasakdal? Sino ang hahatol? Kung tapos na ang kaso laban sa atin? At kung halimbawa man na pwede tayong isakdal, sino ang tatayong hukom? Si Jesus ba? Sino ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo ba? Ang sagot ng Biblia ay hindi. Paano mo sila isasakdal kay Kristong nagmamahal sa kanila? Gayong, anumang kasalanan ng mga Kristiyano na isasakdal kay Kristo ay pawang nabayaran na. Kaya hindi na pwedeng tanggapin ang anumang paratang laban sa mga tinubos ng Diyos. Na yung mga tinubos ng Diyos, yun din yung mga hinirang ng Diyos. Ang tanong ni Pablo, kung ang Diyos ay nasa panig natin, sino ang laban sa atin? Tayo kasi nagkakamali na mag-isip na kapag tayo nagkakasala, ang Diyos ay nalipat ng panig at nagiging kalaban natin. Hindi ganoon. Siya, ang Diyos ay ating Ama na kahit sa panahon ng tukso, pagsubok at pagkasalanan, ang Diyos ay nananatiling nasa panig natin. Ang Diyos ay kakampi natin, kapanalig natin. Ang maraming mga Kristiyano ay nag-aalinlangan sa kanilang kaligtasan dahil sa kanilang kasalanan paminsan-minsan. Hindi nila matiyak ang kanilang kaligtasan dahil minsan nagkakasala pa rin sila. Isipin mo na ang Diyos ay Ama at nananatiling Ama natin kahit sa panahon na tayo nahuhulog sa tukso. Kaya, kahit na ang ating kasalanan ay hindi dahilan para i-give up tayo ng Diyos. Hindi napayag ang Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi napayag. At ang sabi ng talata, sinong makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang pag-ibig ng Diyos ang hindi napayag na kahit ang pinakamahinang Kristiyano ay muling mapahamak. Ang pag-ibig ni Kristo ang titiyak ng ating kaligtasan. Hindi ba? Kung ako'y hinirang ng Diyos at ako'y naligtas, tapos sa dulo pala ng buhay ko'y mapapahamak din ako, nawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa buhay ko. Hindi maaaring mangyari yun. Sa Biblia, that's unthinkable. Dahil mismong ang pag-ibig ni Kristo ang di papayag na yun ay mangyari. Na para bang kwarta na, naging bato pa, ligtas na, napahamak na. Hindi pwedeng mangyari yun. Dahil ang pag-ibig ng Diyos mismo, ang hindi papayag na yun ay mangyari. Ihahatid tayo ng pag-ibig ng Diyos sa ganap na kaligtasan. Kahit na anong pagtatangka ng kadiliman ay mabibigo. Hindi papayag ang pag-ibig ng Diyos. Gagawa at gagawa ng paraan ang pag-ibig ng Diyos para malubos ang ating kaligtasan. Isipin mo ang ating sasabanahin kung bakit naniniwala tayo doon sa perseverance of the saints. Yung turo na ang mga Kristiyana'y
maliligtas. Kahit ano pa ang mangyari, sila'y maliligtas. Ganito ang sabi. Sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Paghihirap, kapigatian, pag-uusig, pangatlo, gutom, kahubaran, panglima, panganib at tabak. Ito ay banta sa atin. Para sa tindi ng hirap, sa tindi ng pag-uusig, sa tindi ng gutom, sa tindi ng panganib at sa takot na kamatayan, talikuran natin ng Diyos. At hindi tayo makarating sa ganap na kaligtasan. Ang sabi ng Biblia ay ganito, makakapanatili tayong ligtas sa gitna ng panganib at kahirapan, mapagtitiisan natin ang lahat ng yan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Ano ang gagawin daw ni Jesus para tayo makapanatiling tapat hanggang wakas? Gagawin tayo ni Jesus na higit pa sa mapagtagumpay. Ang sabi sa bagong salin, ang lahat ay kayang-kaya nating mapagtagumpayan. Yan daw ang gagawin ng Diyos. Hindi sa pamamagitan natin, kundi sa pamamagitan niya na tutulong sa atin. Kaya, makapananatili at makapagtitiis ang mga tunay na anak ng Diyos hanggang wakas sapagkat gagawin sila ni Jesucristo na mapagtagumpay. They are more than conquerors, sabi sa Bible. Sa Tagalog, ang lahat ng yan ay kayang-kaya nating mapagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Titiyakin ng Diyos na tayo magtatagumpay. Titiyakin ng Diyos na tayo magtatagumpay. Ibibigay ng Diyos ang lahat ng tulong para tayo magtagumpay. Hindi tayo kayang gapiin. Hindi tayo hahayaang tumalikod. Ibibigay sa atin ang lahat ng kapangyarihan at kakayanan na tawirin ang lahat ng hirap at panganib. Ang biyaya ng Diyos ay sasako sa atin. Pangatlong dahilan, ito na yung grace ng God sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Tingnan ninyo sa unang Korinto 1, 5 hanggang 8. Kung may Biblia kayo, o isulat na lamang ninyo. Baka ako'y masyadong mabilis at hindi nyo masundan ang paghahanap. Unang Korinto 1, 5 hanggang 8. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo. Ano pat hindi na kayo nagkulang ng anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Jesucristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang wakas. Ano sabi? Kayo'y aalalayan niya hanggang wakas. Upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng Panginoon. Ang tulong daw ng Diyos sa atin ay hanggang dun sa tayo humarap sa Diyos. Tatanggapin daw natin ang lahat ng biyaya. Ang sabi dito, kayo'y aalalayan niya. Alam ba ninyo yung sinasabing alalay? Parang ayuda ng gobyerno. Ano ba yung ayuda? Ay, alam na natin ang kahulugan nun eh. Yung tulong para matawid mo ang sitwasyon. Yun ang ayuda. Alalay. Yun ay isang sustained, yun ay tuloy-tuloy, yun ay walang patid, hanggang kailangan mo, hanggang sa makarating ka. Yun ang ibig sabihin nun. Na ibibigay na daw ng Diyos ang lahat ng alalay para matagpuan kang walang kapintasan sa araw ng Panginoon. Hindi lamang basta makarating sa langit, kundi malwalhating makarating. Hanggang matagpuang walang kapintasan sa araw o sa pagharap natin sa Diyos sa muli niyang pagparito. Tayo nahihirapang tiyakin ang kaligtasan dahil tayo tumitingin sa ating sariling magagawa o karupukan, hindi sa lakas ng Diyos na may hawak sa ating buhay. Alam ba ninyo na ang pagnanais ng Diyos na tayo iligtas ay higit sa pagnanais nating maligtas?
Mas matindi ang pagsisikap ng Diyos na tayo iligtas kaysa pagsisikap nating maligtas. Dahil ang pagsisikap ng Diyos na tayo iligtas ay mula pa noon bago pa tayo ipanganak. At lulubusin ng Diyos ang kanyang ninais, determinado ang Diyos na iligtas tayo. At lahat ng tulong o grace ay ipagkakaloob niya, malubos lamang ang ating kaligtasan. Kaya sabi ni Pablo, kayo'y aalalayan niya hanggang wakas. Kaya ang alalay ng Diyos sa bawat Kristiano'y araw-araw hanggang doon. Iniisip kasi natin tayo nasa kamay ng Diyos, at ang iniisip natin tayo nakakapit sa kamay ng Diyos, sa halip na isipin tayo'y hawak ng Diyos. Kung tayo nakakapit sa Diyos, maaari nga tayo makabitaw. Ngunit dahil ang Diyos ang may hawak sa atin, baliktarin natin ang sitwasyon. Huwag natin isipin tayo'y ligtas dahil natitiis pa nating maglambitin sa kamay ng Diyos. Ngunit kung iisipin natin na ang Diyos ang may hawak sa atin, hindi tayo ang may hawak sa Diyos, pwede tayo mapumanatag na tayo'y ligtas dahil tayo nasa kamay ng Diyos. At ihahatid tayo ng kamay na yon, iingatan tayo ng kamay na yon, pangungunahan tayo ng makapangyarihang kamay ng Diyos, tatanggap tayo ng alalay sa buong panahon ng ating buhay hanggang sa malubos ang ating kaligtasan. Hindi tayo iniligtas ng Diyos para pabayaan at antayin na lamang tayo ng Diyos sa langit. Hindi ganun ang ginawa ng Diyos. Hindi tayo tinubos sa krus pagkatapos ay pinabayaan tayo at iniintay na lamang niya ang pagdating natin sa langit. Kundi ang tulong ng Diyos ay araw-araw, tuloy-tuloy. Ang kamay ng Diyos ay nakaalalay sa bawat anak niya mula sa umpisa hanggang sa katapusan. Tuwing tayo babagsak, itatayo niya tayo. Tuwing tayo nanghihina, palalakasin niya tayo. Kapag hindi na natin kaya, bubuhatin na niya tayo. Katulad ng tema ng Footprints in the Sand. Sa panag-inip ay nakita niya ang Panginoon kasama niya. Ngunit nang mahirap na ang paglalakbay, nakita niya na wala na ang isang pares ng bakas. At sinabi niya, Diyos ko, ba't iniwanan mo ako nung mahirap na lakbayin? Sabi ng Diyos, anak, hindi kita iniwan. Ang totoo, binuhat kita. Nung panahong hindi mo na kaya, binuhat kita. At ang yapak ko na nakabaka sa buhangin ay ang mga yapak na yun, hindi mo yapak. Yun ay aking yapak. Na wala ang iyong yapak. Dahil nung oras na yun, karga-karga kita. Paanong mapapahamak ang anak ng Diyos kung siya'y hawak ng Diyos sa kanyang kamay? Paano tayong mapapahamak kung napakasagana ng biyaya ng Diyos? Hindi ipinagkait kundi saganang ipinagkaloob, sabi ng Biblia. Sinabi ng Panginoon kay Pablo, ang tulong ko'y sapat. Ano ang ibig sabihin niyan? Na ang tulong ng Diyos ay sapat hindi lamang sa Kanya noon, kundi sa akin ngayon, sa ating lahat ngayon. Ang tulong ng Diyos ay sapat. Hindi ka dadating sa puntong hindi mo kaya dahil ang tulong ng Diyos ay sapat. Isipin natin na ang Diyos ay aktibong kumikilos sa ating buhay. Aktibo. Hindi siya basta natutulog at namamahinga. Siya aktibong gumagawa. Sabi sa Pilipos 1:6, tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Hindi ba yun ay nagpapahayag na ang Diyos ay aktibo, na ang sinimulan daw niya ay isa sa katuparan niya hanggang sa pagbabalik ni Kristo? He will bring it to completion. Kaya, paano ang kaligtasan ay hindi makukumpleto?
Kung iniligtas ka ng Diyos noon, sabi ng, at yun ay inumpisahan ng Diyos ang kaligtasan sa buhay mo, He will bring it to completion. Gagawa at gagawa ang Diyos hanggang malubos ang kaligtasan mo. Yan ay patunay na ang Diyos ay aktibong gumagawa sa buhay nating lahat. Ang kanyang pinasimulan ay kanyang lulubusin. Ang pagliligtas ng Diyos sa atin ay ang pinakamalaking proyekto ng langit. Ikaw at ako ay kasali. Hindi nag-umpisa ang Diyos, hindi mag-uumpisa ang Diyos ng isang bagay na hindi niya tatapusin. At hindi mabibigo ang plano ng Diyos. Dahil ang plano ay sa pamamagitan ng kanyang sovereign grace. Ibig sabihin, ang biyaya niya ay makapangyayari sa lahat ng sitwasyon sa buhay natin. Merong isang pelikula, umpisahan mo at tatapusin ko. Hindi ganoon ang Diyos. Ang inumpisahan niya ay siya rin ang magtatapos. Siya rin ang kukumpleto. At hindi maaaring tumanggap ang Diyos ng pagkatalo sa buhay mo. Hindi maaaring mabigo ang Diyos. Confident si Pablo ng kanyang sabihin, He who began a good work in you shall bring it to completion. Hindi lamang gusto niya, kundi kaya niya. Kaya niya. Kaya kapag nag-umpisa na ang kaligtasan sa buhay ng tao, yun ay tuloy-tuloy na at wala nang makahadlang doon. Dahil, babalikan ko ang salita ko kanina, yun ay divine accomplishment, hindi man yun human achievement. Huwag natin isipin na ang biyaya ng Diyos ay naroon lamang nung tayo iligtas at wala na dun sa papaano tayo makakarating. Hindi ba ang laki ng biyaya nung tayo maligtas ay kasi laki rin ang biyayang kailangan natin para tayo makasundo. Ipagpapatuloy niya yon at hindi ipapayag ang Diyos na isang bagay ay mauwi sa wala. Tingnan ninyo ang sabi ni Jesus sa John 17 verse 12, habang kasama nila ako, iingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inaalagaan ko sila at ni isa'y walang mapapahamak. Ano sabi ni Jesus? Ni isa ay walang mapapahamak. Ni isa ay walang mapapahamak. Ang Diyos ay gagawa at gagawa para iligtas ka. Pang-apat at panghuli, ba't ako nakatitiyak ng aking kaligtasan? Dahil ako'y ipinamamagitan ni Jesus. Dahil sa panalangin ni Jesus. Balikan natin yung pinasimulang talata sa Roma 8:34. Sino ang makapagharap ng sakdal laban sa hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpawalan sala sa kanila. Sino ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling nabuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Si Jesus pala ay nakaluklok sa kanan ng Ama at nananalangin at humihingi ng biyaya para sa lahat ng mga hinirang ng Diyos. Kaya meron akong eternal security dahil yun ang paksa ng panalangin ni Jesus para sa akin araw-araw. Hinihingi ni Jesus sa Ama ang biyaya para tayo makapanatili sa kaligtasang tinanggap natin. Kaya meron akong eternal security. Gaano makapangyarihan sa palagay mo ang panalangin ni Jesus para sa mga tinubos? Namamagitan siya para sa atin. Balikan ko ang halimbawa ni Pedro nung kausapin siya ni Jesus sa Lucas 22:32. Lucas 22:32.
Okay. 32. Simon, verse 31. Makinig ka, hiniling ni Satanas at ipinahintulot na masayan niya na kayong lahat ay subukin. Subalit, idinadalangin ko na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. Una, papayagan lamang ni Jesus ang pag-atake sa ating pananampalataya hanggang sa pwede lamang tayong atakihin ni Satanas tungkol sa ating pananampalataya hanggang doon sa maaaring ipayag ng Diyos. Ano ang sabi ni Jesus? Subalit idinadalangin ko na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. Kaya, papaano tayo sinasalo ng panalangin ni Jesus? Kapag hindi na natin kaya, sasaluhin na tayo ng panalangin ni Jesus. Kaya si Pedro ay hindi maaaring tuksuhin na siya'y babagsak at hindi na siya makakabangon. Kasi aalalayan siya ng panalangin ni Jesus. Papayagan ni Jesus ang ating pagbagsak, ngunit aalalayan ni Jesus ng panalangin ng ating pagbagsak. Kunawain ninyo ang teksto. Pinahintulot ni Jesus kasi idinalangin daw ni Satanas Ngunit inalalaya naman ng panalangin ni Jesus ang tuluyang pagbagsak. Kasi hindi ipahihintulot ng panalangin ni Jesus na tuluyang mawala ang pananampalataya. Hindi maaaring mangyari yon. Alam ba ninyo na ang mga tunay na mananampalataya hindi pwedeng matuluyan? Hindi pwedeng matuluyan. Halimbawa, si Judas natuluyan. Maaari mong sabihin, ay hindi pinanalangin ni Jesus kaya natuluyan. Maaari. Pero, isipin din natin na sinabi ni Jesus na si Judas ay anak ng kapahamakan. Kaya sinabi din naman sa unang Juan na kapag ka mayroong kasalanang ikamamatay, huwag na nating ipanalangin yon. Kahit si Judas na naroon sa kasalanang uuwi sa kamatayan, hindi na pinanalangin ni Jesus, kaya natuluyan siya. Pero si Pedro ay ipinahintulot ng Diyos na tuksuhin. Ngunit sa pagbagsak ni Pedro, siya inilalaya ng panalangin ni Jesus. Ano ang panalangin ni Jesus? Idinadalangin ko sa Ama na huwag tuluyang bumagsak ang iyong pananampalataya. Kaya ako'y naniniwala na ang panalangin ni Jesus ang nagbalik kay Pedro na higit na mas matibay at higit na matapat na lingkod ng Diyos. At sabi ni Jesus, pag ikaw ay nanumbalik, palakasin mo, tulungan mo ang iyong mga kapatid. Kaya ang panalangin ni Jesus ang nagdala kay Pedro sa isang meaningful ministry after the fall. Isang malwalhating pagbangon. Naniniwala kayo na sa buhay ng mga mananampalataya ay may pagbagsak, ngunit dahil sa panalangin ni Jesus ay may malwalhating pagbangon. At kapag nakapanumbali ka na, sabi ni Jesus, palakasin mo ang iyong mga kapatid. Hindi lamang ibinangon, kundi ginamit pa ni Jesus ang buhay ni Pedro para maging pagpapala sa marami. Oo mga kapatid, maaari tayong ibagsak. Ngunit itatayo tayo ng biyaya ng Diyos. Kung malakas ang puwersang nagbagsak sa atin, mas malakas ang kapangyarihang aahon sa atin at magbabangon sa atin. Ang biyaya ng Diyos ay sapat para ibangon ang lahat ng bumabagsak at hindi makaabot sa inaasahan sa kanila. Ang biyaya ng Diyos ay hindi nauubos. Ilan mang beses tayong madapa, tayo ibabangon at ibabangon ang kanyang biyaya. Palaging merong biyaya ng pagbangon.
Kaya kung ikaw, kapatid, ay dapa, tandaan mo may biyaya ng pagbangon. At napakapalad natin dahil si Jesus ay palaging nasa panig natin. Naniniwala ka ba na napakalakas ng kakampi natin sa langit? At hindi niya tayo pababayaang bagsak, ulugmok. Sa John 17 verse 11, at saka yung verse 15, babasahin ko sa English. Now I am no longer in the world, but these are in the world. I come to say, Holy Father, keep them through your name. Sa ibang salin, I do not pray that you should take them out of the world, but that you should keep them from the evil one. O sa ibang salin, Holy Father, nagbabasa po ako sa verse 15, preserve them in your name. Ginamit yung salitang preserve. Ang panalangin ni Jesus ang nag-preserve sa atin. Alam niyo yung salitang preserve? Para maiwasan yung pagkasira, yung pagkabulok, ina-preserve mo. At ang nag-preserve sa buhay ng mga mananampalataya, gaano man sila kahina, ay ang biyaya at ang panalangin ng ating Panginoong Jesus. My prayer is not that you take them out of the world, but that you preserve them, to protect them. At tuloy-tuloy ang panalangin ni Jesus para sa kanyang mga tinubos. Kaya, bagamat tayo'y pansamantalang tatalikod, bagamat tayo'y pansamantalang babagsak, hindi tayo tuluyang tatalikod at hindi tayo tuluyang babagsak. Ang panalangin ni Jesus ang aalalay sa atin, mag-iingat sa atin at magbabalik sa atin sa ating Ama. Si Pedro lang ba ang ipinanalangin ni Jesus? Silang lahat at tayong lahat. Alam ni Jesus ang karupukan natin. Alam ni Jesus ang galaw ng kaaway sa paligid natin. At ang maganda nito, bago pa dumating ang pagsubok, inunahan na ni Jesus ng panalangin ang pagsubok na darating. Sabi, ngunit ipinanalangin ko na ikaw, sabi ni Jesus. Hiniling ni Satanas na nanalangin si Satanas. Naunawa ba ninyo ang senaryo sa langit? Si Satanas daw nagpipray. Ngunit sabi ni Jesus, ngunit ako'y nagpray din sa iyo. Ipinagpray kita, Peter, na huwag lubusang mawala ang iyong pananampalataya. Kaya ako'y naniniwala dun sa perseverance of the saints, hindi dahil sa kanilang sarili, kundi hindi sila nadadaig ng anumang magbabagsak sa kanila, dahil ang kamay ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang lahat ng alalay ng Diyos ay nasa kanila. Amen po ba? Meron akong maikling pagtatapos. Kapag ikaw ay na kay Kristo, hindi ka na maaari pang mapahamak dahil sa ilalim ka ng kapangyarihan at pangangalaga ng Diyos. Iingatan ka ng kapangyarihang nagligtas din sa iyo. Yung kapangyarihang nagligtas sa iyo, ang kapangyarihan ding maghahatid sa iyo. Ang nakapagtataka rito, sabi, ingatan mo sila sa pamamagitan ng pangalan ibinigay mo sa akin. Ang pag-iingat ay sa pamamagitan ng pangalan. Ito pa, sa John 6:39. At ito ang kanyang kalooban, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay mo sa akin, sapagkat ito ang kalooban ng Ama. Ang lahat ng nakakita at nanalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw.
Muli ko silang bubuhayin sa huling araw. Ang layo ng inabot na sinabi ni Jesus. Hindi lamang mawala, hindi lamang ma-preserve, kundi sila ihatid sa buhay na walang hanggan at makaranas ng pagkabuhay na maguli. Makapanirahan sa isang bagong daigdig. Ano daw ang kalooban ng Ama? Na hindi mawala ang kahit isa. Ang ibig sabihin, kung sumasampalataya ka, wala nang kahit kaunting posibilidad na maaari ka pang mapahamak. Nakalulungkot na tumugon ka sa panawagan ng John 3:16 na upang ang sumampalataya ay hindi mapahamak, tapos sa dulo, mapapahamak ka rin pala. Hindi. Titiyakin ng Diyos na ang lahat ng kanyang mga pinili at lahat ng kanyang mga tinubos ay talagang magmamana ng kaharian ng langit. Iingatan tayo ni Jesus hanggang sa malubos ang ating kaligtasan. Sana'y nakapagpatibay yan ang ating pananalig sa Kanya. Dalawang klase ang Kristiyano. Ang una'y ligtas at alam niyang siya'y ligtas. Ang isa'y ligtas ngunit hindi niya alam na siya'y ligtas. Kung ikaw ay doon sa Kristiyanong ligtas pero hindi mo alam na ika'y ligtas, sana ang salitang ito'y tumulong sa iyo para sampalatayanan ang katiyakan ng iyong kaligtasan. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po na gawa ninyo, biyaya ninyo, kung bakit kami nakapananatiling ligtas. Wala sa aming kakayanan, Panginoon. Kaya nga ang lahat ng kapurihan ay iyo at para sa iyo lamang. Para sa dakong huli, pupurihin ng madla ang kalwalhatian ng iyong biyaya. Dahil ang lahat ay nag-umpisa sa biyaya at magtatapos sa biyaya. Kami nagpapakumbaba sa iyo at gayon din ay nagpapasalamat at sumasamba na kami pinag-ukulan ninyo ng ganito kalaking kagandahang loob. Hindi matatapos ang aming pagpapasalamat, Panginoon. Tanggapin po ninyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli po, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Ito po muli ang inyong Pastor Manny, nagpapaalam sa inyo ngayong gabi. Salamat po sa inyong pagsubaybay.